Kumbinsido ang ilang eksperto na dapat pahalagahan ng Pilipinas ang relasyon nito sa International Police Crime Organization. Samantala, wala pang inilalabas na temporary restraining order ang Korte Suprema kaugnay sa petisyon ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Naniniwala ang ilang eksperto sa international law na tama lang na pahalagahan ng Pilipinas ang relasyon nito sa International Police Crime Organization o Interpol. Ito'y matapos nga ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon at ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay dahil ito sa matibay na pakikipagtulungan ng bansa sa Interpol. Ayon kay international law expert at San Sebastian College Graduate School of Law Dean, Attorney Rodel Taton, masasabing ang nangyari ay give and take lang sa mga naging ambag ng Interpol sa Pilipinas. So if we are unable to provide support and cooperation on this, by the next time na kailangan din nating humingi ng tulong sa kanila dahil gusto nating tugisin itong kriminalidad na ito or tao na ito, how can you expect that they will also comply? Kumbaga, give and take lang ito sa diplomasya. Git pa nga ng eksperto, masasabing ginawa lang ng Pilipinas ang pananagutang ito para hindi masira sa iba pang bansa. Kung hindi, posible anyang balik nito sa Pilipinas ay epekto sa ekonomiya at iba pa. So kung hindi natin ito pagbibigyan ng kooperasyon, there will be some impressions, if not impressions, real effect to our treaty performance or treaty obligations with other states. In the future, the other states will be careful in dealing with us kasi bakit pa ako makikipag-deal sa'yo, hindi ka nga marunong tumupad doon sa simpleng usapan natin. Kung matatandaan, matagal na ring may kooperasyon ng Pilipinas sa Interpol at Interpol pa nga ang tumulong noon na maaresto si dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. mula sa Timor-Leste dahil sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder sa Pilipinas. Interpol din ang tumulong sa pagtugis kay Alice Guo, aka Guo Aping, na pinaniniwala ang tumakas palabas ng Pilipinas dahil sa mga kasong iniimbestigahan sa kanya na may kinalaman sa iligal na operasyon ng Pogo. Dati na ring sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sakaling lumapit ang ICC sa Interpol ay hindi ito madaling talikuran ng Pilipinas dahil kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa ang nakasalalay dito. Tandaan natin, there are more than 10 million Filipinos going around the world right now na baka kailangan ng tulong ng Interpol. Kaya we value the Interpol over a lot of other things. Hindi naman tayo sinusuko kahit na anong bagay dito Kaya, alam mo, that's a political statement more than anything else. Ano lang yan. Yan lang yung kanyang political line na sinusunod. Pero umaapela pa rin naman ang kampo ng dating Pangulo at sa Korte Suprema ng Pilipinas sila dumulog at humingi ng temporary restraining order. 4 na magkakaibang petisyon ang inihain ng kanilang kampo na lahat humihingi na mapalaya at mapabalik sa Pilipinas si Duterte. Sabi ng eksperto, sakali talagang maglabas ng TRO ang mataas na hukuman, posibleng moot and academic na lamang ito. Can be considered as moot, pero pasensya, hindi ko kasi nabasa ang kanilang petition, pero kung titignan mo, kung dapat bang pigilan, ano pang pipigilan natin? I mean, that's the simple way to look at the mootness of that. Sa panig naman ng SC, hanggang sa ngayon, wala pa ring inilalabas na TRO hinggil sa mga petisyon. Pero sa naunang inihain kahapon ni na Senator De La Rosa at ang dating presidente, sinabi ng SC na sa ngayon wala silang nakikitang malinaw na dahilan para maglabas ng TRO. Gayunpaman, pinagkokomento pa rin ang mga respondents na sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Local Government Secretary John Vic Remulla at iba pa. Wala pa namang komento ang panig ni Duterte hinggil sa inilabas ng mataas na hukuman. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.